Sa buhay natin, ang hirap, no? Lalo pa pag isa ka lang pangkaraniwang mamamayan. Mahirap. Meron kang mga pangarap na hindi mo kayang kuhanin sa sariling bansa. Kaya ang nagiging solusyon, mga ibang bansa. Iiwanan mo ang pamilya mo. Iiwanan mo ang bansa. Wala kang kasiguraduhan sa mangyayari. Ang dala-dala mo lang yung pag-asa at panalangin na sana dumating ang araw na mabago yung buhay sa kabila ng paglayo mo sa iyong pamilya. Ngunit ang malungkot na katotohanan, sa paglayo mo sa pamilya mo, doon nasusubok yung katatagan ng bawat isa. Halos lahat ng OFW dumadanas ng ganito. Halos lahat. At hindi lang naman OFW yung nahihirapan, maski rin naman yung pamilya na naiwanan. Hindi biro yung sakripisyo, hindi biro yung mga panahon na dumadaan ka sa pag-iisip na kung ano-ano pumapasok sa isip mo, sa utak mo na baka ganito na, baka ganoon na. Mga negatibong pumapasok sa iyong emosyon, pumapasok sa iyong kaisipan. Well, wala kang magagawa. Ganun talaga pag magkalayo yung dalawang tao. Pero dapat sana binabalikan yung rason kung bakit kayo nagkalayo. Para sa pag-abot ng mga pangarap, hindi para sa pagkawasak ng pamilya. Pero minsan, may mga bagay na hindi natin naiiwasan mula sa ating mga kamay. Kahit na ayaw mo mangyari, wala kang magagawa. Kahit subukin mong maging matibay, subukin mong maging buo yung sambahayan, wala. Para siyang isang bundok na gumuguho nang wala kang magagawa at pinanonood mo lang. Ngunit wala kang magawa. Mahirap at masakit tanggapin yung katotohanan. Pero dapat maging positibo pa rin tayo kahit na dumaraan sa problema at pag-aaway sa pagiging magkalayo. Iba kasi ang intensity niya pag magkalayo. Yung sending mo ng message, pag nabasa, either ways, mabasa nung nasa Pilipinas, mabasa nung nasa ibang bansa. Iba yung intensity ng message. Iba. Yung kahit simpleng salita mo, nababahira ng negatibo. Yun ang hirap ng pagiging malayo at yun yung isa sa mga sakripisyo ng mga OFW at ng mga pamilyang naiwanan sa Pilipinas. Kaya sa mga OFW, laban lang, tuloy lang ang laban. At para dun sa mga naiwan sa Pilipinas, hawak lang o bibitiw. Yung problema laging nandyan. Pero dapat lagi nating tatandaan na yung problema hindi dapat ang nagdadala sa atin. Tayo dapat ang nagdadala sa problema. Ayun. Pwede ba? Pwede, di ba, kapatid?